So ito po mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito kay Mima Alicia at yung mga posibleng magiging persons of interest sa kanyang pagkamatay o sa kanyang pagpanaw. Kasi mga kababayan, no, nais ko lang pong i-share sa inyo sa mga hindi nakakaalam or sa mga nakapanood. Alam ko naman pong napanood ninyo, alam ko naman po. So, itong ating i-share sa inyo ay walang labis, walang kulang, no? Ito po ay summary or isa-summarize natin yung naturang usaping ito. Una, mga kababayan, kamakailan lang, no, mga ilang buwang nakalipas yata, 5 months ago, 6 months ago, ay napanood po natin sa YouTube channel ni Mima Garcia tuloy, Mima Alicia, na kung saan mga kababayan ay umiiyak, no? At may mga pasa. Kung naalala ninyo, mga kababayan, Ma'am Ali Valen kay Ma'am Lovely Buon, hello po, and kay Ma'am Maribit Quinio. So kung naalala ninyo mga kababayan, meron pong vlog si Mima na kung saan, alam ko napanood ninyo yan, no? Mga kababayan, paki-comment diyan kung napanood ninyo. May vlog si Mima na kung saan mga kababayan ay umiiyak. May pasa, no? Nabugbog o binugbog. So ngayon mga kababayan, hindi po ako masyadong nag-focus nung vlog na yon kasi nga sabi ko, away jowa lang to eh. Yung time na yon, Ma'am Alaga, hello po. Yung time na yon mga kababayan ay galing sila sa China, no? Galing sila sa abroad noon, galing China. Ako naman noon ay nasa Hong Kong, no? Sila nasa China, ako ay nasa Hong Kong. So which is mga kababayan, yung time na yon ay nagkita kami ni biyahe ni Koy sa airport. Hindi ko sure kung yung biyahe ni Koy yung biyahe niya ay pa China rin. Ang pagkakaalam ko parang iba yung biyahe ni Koy. Ang pagkakaalam ko parang Malaysia yata siya noon. Tapos sila ni Boss Mike, sila Mima, no, sila Ballpoint Man, Jake Magnus, sila Munting Tinig ay papunta sila ng China yung time na yon. Actually China, si Koy China rin. Yung sumakay sila ng helicopter, kung naalala ninyo, no, sumakay ng helicopter si Boss Mike at saka si Koy at saka yung anak ni Boss Mike. So ako noon ay nasa Hong Kong ako nung time na yon. So hindi kami magkasama kasi nga niyaya nga ako ni Boss Mike, sabay ka na Ken, ganyan. Sabi ko, sir, hindi ako makasabay kasi nga may pusa ako, walang maiwan. Pero nung time na yon ay naghanap ako ng maiwan ng aking pusa. So nakakita nga kami ng maiiwan, so nag-Hong Kong ako. So yung time na yon mga kababayan, doon lumabas yung mga asaran. Kung naalala ninyo, may asaran po yon na kung saan si Jake Magnus at si Mima ay ini-asar-asar, no, ng grupo ng mga BBM vloggers na kumbaga nabuntis daw ni Jake Magnus si Mima. Kung naalala nyo yung mga joke na yon ay hindi natin alam na baka yun yung rason na kung bakit nagselos itong ex ni Mima, no, na criminology student. So ngayon mga kababayan, yun ang nangyari na kung saan ay pag-uwi nila, galing silang abroad, galing China, dito na nagkaroon na ng after 1 week ng pagkagaling nila sa China, pagka-uwi nila after 1 week sa Pilipinas, after 1 week, may vlog na si Mima na binugbog siya. No? So hindi ko na po hindi ko na po i-play dito ha mga kababayan kasi napanood yun na po at saka ayaw kong i-play dito sa aking YouTube kasi alam nyo naman si YouTube mga kababayan kapag may mga ganyang iyak-iyakan, may mga hubad-hubaran, mga makakita ng titi, burat, ganyan-ganyan, mga kababayan, pasensya na sa bunganga ko hindi man natin kailangan ng sibil dito, mga matanda naman na tayo. Bawal po kasi talaga sa YouTube yan. May possibility ma-terminate ako, mawala yung channel ko. And kay Maya Halili, ayan, Miguel, shoutout po sa iyo, ma'am, at maraming salamat sa iyong super chat. Ayan, dyan sa Israeli. Ingat po kayo dyan, ma'am. Good evening po. So ngayon, mga kababayan, yun nga ang nangyari. May vlog si Mima, binugbog siya, puro pasa, at yung time na yon naghanap siya ng karamay. Na which is, tinawagan niya yung mga kapwa vlogger niya, sila Ballpoint Man. Kung sinabi nga ni Mima sa kanyang YouTube channel na si Ballpoint Man ay bumiyahi agad galing sa lugar ni Ballpoint Man at papunta kila Mima kasi nga, yun nga ang nangyari, may pasa yung Ali. Ali tuloy, yung bata.
So ngayon mga kababayan, bukod doon ay napagdesisyonan ni Mima na mag-file ng kaso na BAUSI, no? Hindi ko alam kung BAUSI ba ang kaso sa mga ganyan or child abuse. Hindi ko alam mga kababayan kung anong kaso sa ganyan. So ngayon, tinulungan nga ito ni Boss Mike Cervera si Mima para makapagsampa ng kaso. Ngunit ayan, may nagbanta na naman si ano to, Juan Garalsa. Ayan, hayaan mo na, mga abnormal yung mga DDS na yan. Oh, so dahil diyan mga kababayan, no, pasensya na kayo, continue natin. So dahil doon mga kababayan, umiiyak si Mima sa vlog hanggang sa kalaunan noon, nakapag-desisyon siya magsampa ng kaso laban sa kanyang ex kasi dahil binugbog nga siya ng ex niyang ex niyang ano, mga kababayan. Oo, na-screenshot na. So, ex niya na criminology student. So, ngayon mga kababayan, dahil doon ay ang akala natin okay na si Mima nung time na yon mga kababayan. Ang akala natin, Sir Maki, hello po. Ang akala natin, Nanay Minda, Ma'am Eileen Harada, hello po. Na ang akala natin ay okay na si Mima ng mga time na yon dahil nakapagsampa na ng kaso at nalaman-laman nga natin mga kababayan na inaristo nga itong ex ni Mima na criminology student or police na ata, di ko alam So, inaresto at nakulong. So, nakita nyo dyan sa ating thumbnail, may mugshot po dyan. So, ngayon, mga kababayan, so may mugshot yung ex niya na nakulong nga. Pero sabi nga ni Mima, mga kababayan, sa kanyang mga vlogs, no, na nabigkas niya na nakalaya nga daw. So, nakalaya nga daw itong ex niya. Hindi ko rin alam kung anong rason kung bakit nakalaya. Baka nakapiyansa o whatsoever to root. So, doon mga kababayan, merong vlog si Mima na umiiyak na naman. Meron siyang vlog na umiiyak na naman na hindi daw siya tinitigilan ng kanyang ex. So, humantong nga dito, mga kababayan, humantong nga dito na kung saan ay habang umiiyak siya, no, ay sinabi niyang hindi daw siya tinitigilan ng kanyang ex, kaya naglabas siya ng kanyang vlog, no, na hanggang sa ngayon ayaw daw siyang tigilan. So, mga kababayan, meron akong napanood sa Facebook page ni Mima na tinatawag na Online Tita Mima, no? So, yung Facebook page na yon, hindi ko sure kung si Mima ang may hawak niyan or sa kanya yan. Hindi ko lang sure kung kanino yan Ang nakapangalan Online Tita Mima. So sa Online Tita Mima, mga kababayan, dito po nagpapahiwatig na, wait lang mga kababayan. Dito po nagpapahiwatig mga kababayan na kung saan ay humantong sa isang takutan, no? Takutan at ang sabi nga ni Mima dito, mga kababayan sa kanyang page, no, ng Online Tita Mima, sabi niya, hindi mo ako tinitigilan, no? Gusto niyo bang story time tungkol sa ex na may iskandal? Ayan, ito po yung post niya. Mga kababayan, ayan, 4 days ago po yan, no? Bago siya namatay. Meron ka siyang ipinost dito, ayan, mga kababayan, ayan po yung ex niya. Ang pangalan ay Kyle Anthony Tan Cui, no? Kyle Anthony Tan Cui. So, dyan po nag-post si Mima, mga kababayan, na paki-comment nga mga kababayan kung meron tayong boses, no? Paki-comment po. No? Comment po tayo kung may boses tayo at naririnig niyo po ako. So, nag-post dito mga kababayan, sa post ni Mima, ito po yung post niya. 4 days ago to nung buhay pa siya nito. So ang sabi niya, gusto niyo ba ng story time tungkol sa ex na may iskandal? Viral video about sa mga resibo sang kwarto nga pinadaraanan ko sadtugikan ang ginhimo pinababayi habang adi ako sa Manila. Pati scooter ko ginapambabayi. So,
Sabi niya, gusto niyo ba ng story time tungkol sa ex ko na may skandal, viral video about sa resibo na nasa kwarto nga gipakita niya kadto gikan sa gipanghimo daw galing sa gipanggawa no na pambabae habang si Mima ay nasa Manila. Pati scooter daw niya pinambabae. Ayaw akong tigilan kaya gusto atang ibulgar ang baho niya. So, mga kababayan, kaya ngayon diyan sa ating title, so may kinalaman nga ba itong mga ginagawa ni Mima na to na ipinost niya patungkol daw sa kanyang ex, no? Na may skandal at niloloko siguro siya dito kasi nga habang nasa Maynila daw siya, pati yung motor daw niya ay ginamit pang babae. So ngayon mga kababayan, meron pong post si online Tita Mima. Ayan po, kapag binuksan nyo po yan, mga kababayan, yung Kyle Anthony Tancoy, pag binuksan nyo po yan, doon nyo po makikita yung mga skandal. No? Ito, mga video po yan na makikita mo dyan yung mga alaga ni Kyle Anthony Tancoy, nung alaga niya, no? Yo, sa madaling salita, ayan, no? Ayan, mga ganyan-ganyan niya, mga burat-burat, no? Yung mga kabuking-buking daw niya. Oo, mga bakla daw yan, may mga babae na kamit niya sa hotel at nagbimbangan, sabing ganon. Mga resibo daw yan ng panluloko sa kanya kasi hindi daw siya tinitigilan. Oo, sabi ni Mima. So ngayon mga kababayan, ang katanungan dyan, posible nga bang may kinalaman ang ex ni Mima sa pagkamatay niya? So yun ang katanungan kasi si Mima, mga kababayan, sabi niya, kung hindi daw siya tinitigilan ng ex niya, kaya ilabas daw niya itong naturang 6. Yung scandal daw, yung bingbangan video. So, ilabas daw niya. So, kapag hindi pa daw tumigil, ilalabas pa daw niya. So, siguro mga kababayan, siyempre, bilang reputasyon ng lalaki, siguro nahiya din ito kasi nga, kalat-kalat na daw ito, mga kababayan, sa buong lugar nila, doon sa Samar, yung patungkol sa bingbangan video nitong ex niya. So ngayon mga kababayan, ang katanungan, may possibility ba na ito yung mga may kinalaman sa kanyang pagkasawi, itong paglabas no ng video? Kasi dito sa post ni Mima, gusto nyo ba ng story time patungkol sa scandal video or bingbangan ng ex niya sa mga babae at sa mga bakla? Oo, meron pa nga siyang post doon sa isang video na kung saan nakalagay ay ng booking or ng bingbang ng bakla para may pang-date sa GF. So ngayon mga kababayan, hindi natin alam, no? Hindi natin alam na baka may kinalaman ito sa kanyang pagkamatay, itong paglabas niya ng mga bingbangan video ng kanyang ex-jowa. No? Ako nagtatanong lang kasi ikaw, mga kababayan, kung tayo, mag-ex tayo, ilabas mo yung titi ko dyan, ilabas mo yung mga binibingbang-bingbang ko, matutuwa ka ba? Matutuwa ba ako? Malamang hindi. Bakit? Kasi nga, malay mo kung may jowa ako, may asawa ako, o may kalibin ako ngayon, masira yung relasyon namin. 'Di ba? Oo, masira yung relasyon namin. Kasi una, kung ilabas mo yan at sabi pa doon, iba-ibang babae ang kabingbangan at only babae, may bakla pa. So magagalit, mga kababayan. Kung ako, magagalit ako. Pero ang tanong doon, bago dapat ako magalit, inisip ko dapat ano ang rason kung bakit nilabas ni Mima yung mga video na yan. So yun ang mga katanungan, mga kababayan. Yun ang pinakamalaking katanungan. Ano ang rason kung bakit nilabas ni Mima? Kasi ang sabi ni Mima, hindi daw siya tinitigilan. So ang rason naman, kaya nagalit siguro yung ex, kasi nilabas nga yung video. Ang problema ngayon, ilalabas nga ba? Kung hindi siya tinitigilan. So yun ngayon mga kababayan. So, yan na nga ang problema Dapat kapag ganyan ito lesson learned yan sa lahat po, not only Mima, not only me, but dito sa ating lahat, either followers ka man or basher ka man or followers, lesson learned yan. Una, kapag ka may mga taong ganyan hindi kayo tinitigilan, i-report ninyo sa otoridad, ipablatter ninyo, ipapulis ninyo. Kasi darating ang panahon na imbis ikaw yung yamado,
Dahil sa ginawa mong yan, na ang sabi, hindi mo ko titigilan, ilabas ko tong ganito mo. Hindi mo ko titigilan, ilabas ko yung sikreto mo. So, imbis na ikaw yung panalo, ikaw ngayon yung magiging dihado. Bakit? Kasi kung pagdating yan sa batas, kung pagdating sa kasuhan, masisira ka eh. Bakit? Kasi kung sinasabi mo, kaya nilabas ko yung video niya. Bakit? Kasi hindi niya ko tinitigilan. Ngayon, kung hanapan ka ng korte ng rason kung ano bang klaseng hindi ka tinitigilan. Oh, ngayon isasabi mo, kinukulit niya ako, hinihingian niya ako ng pera, ganyan, gusto pa daw niya ako, love pa daw niya ako. So, hindi rason yung ganun eh. Ngayon, ano ang ikakadihado mo na imbis na yamado ka? Ganito po, nilabas niya yung mga masisilang video. Babaliktad yun. Magtitwist yun, mga kababayan. Kaya, sa mga ganyang bagay, i-report mo agad sa barangay at ipablatter mo sa pulis. Na hindi ka tinitigilan, lagi kang ginugulo kahit meron ka ng kinakasamang iba. Para in case na may mangyari sa'yo, may alam na ang barangay at ang kapulisan or otoridad. Or else, kung kaya mo, kasuhan mo ulit. Ganun lang ka-simple. Kasi kung ang gagawin mo para tigilan ka, ilabas mo yung video, may possibility dyan magalit yung tao. Pangalawa, imbis na ikaw yung panalo, matatalo ka. Bakit? Pwede ka niyang idemanda. Pwede kang idemanda ng tao. Na mababaliktad ka niyan eh. So lesson learn yan ha, mga kababayan. Kaya kung meron tayong problema, wag nating isolo. Kung meron tayong kaibigan na pwede nating masabihan or masumbungan, humingi na tayo ng tulong. Halimbawa, Boss Mike, paano to? Anong gagawin ko? Hindi ako tinitigilan ng ex ko. Ano bang gagawin natin ganyan? 'Di ba? Ano bang gagawin natin? Dapat ganun. Hindi yung isusolo mo kasi mahihiya kang magsabi kasi problema mo yan. Hindi eh. Kasi nauuwi sa ano yan eh, sa usapang legal, no? Usapang legal or usapang law, usapang batas na yan eh. Yung lagi kang ginagambala kahit meron ka ng kasama, 'di ba? So ang mangyayari diyan, mga kababayan, imbis na panalo si Mima, magiging talo siya kasi nilabas niya eh. Ang sabi niya, kwentuhan about sa ex, yung merong bingbangan video, ganyan yan. Tapos may na-post pa, ipinost pa ni Mima sa kanyang page yung naturang na. Kung binalikan siya, kung totoong ang ex niya ang bumalik sa kanya at naghigante dahil ginawang ganyan, tabla. So walang mangyayari. Kaya sa sunod, mga kababayan, kapag may mga ganyang senaryo, may mga ganyang insidente, ipablatter agad. Ipablatter agad, ipagbigay alam sa mga kinauukulan. Huwag suluhin. Kasi imbis na panalo ka, talo ka. Kasi mababaliktad ka eh. So, ngayon, nagtatanong ako, may possibility ba na may kaugnayan ito sa kanyang pagkamatay, itong paglabas niya ng sinabi niyang iskandal ng ex niya? Take note, mga kababayan, sa Facebook ni Mima, doon nakapost yung patungkol sa ex niya 4 days ago, mga kababayan. Kaya sana chinik din na siguro ng PNP at ng NBI at CIDJ yung mga Facebook account ni Mima at kung ano at itong online Mima page niya. Sana makita ito, mga kababayan, ng ating makitaan, PNP proves political angle, online activity in killings of vlogger Mima Alicia. Ayan na nga, DZRH News, mga kababayan. Ayan na, ang sabi dito sa post ng DZRH News, nakalagay dito, courtesy Office of the Chief PNP Alicia comments YT. PNP proves political angle, online activity in killings of vlogger Mima Alicia. So may kinalaman sa politiko itong anggulo sa pagkapatay kay Mima. So marami, hangga't hindi pa mga kababayan, masolusyonan itong issue na to, huwag tayo agad mag-provoke. Kasi mahirap eh. Kasi dito, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo din noon, kung meron mang mangyari sa mga vloggers na kumakalaban kay Sarah, walang ibang hahanapan. 'Di ba? Sinasabi na nga yan eh. Kung nakita nyo sa sabi ni Peebles, magpa-blatter na kayo kasi kumagalaw na daw itong army. Sabing army daw ng mga kulto at army daw ni Pulong at ni Sarah. Yun ang sabi ni Peebles. So ako naman, hindi naman ako nagpo-provoke kasi nga hintayin natin yung findings at yung resulta sa investigasyon ng
otoridad or ng kinauukulan. Kaya dalawa lang po talaga mga kababayan, yung pag-iisipan natin, ano ba to? Kasi kung sabihin natin na may kinalaman ito sa pagbanat niya kay BP Sara, may kinalaman ito sa content niya sa politics, pwede rin. Kasi nga, bumibira siya. At kung nakita nyo naman sa subscribers, sa followers at sa comment section ng kanyang vlog, marami pong nagbabanta doon. So may possibility na isa sa mga pag-iisipan yung mga ganyang anggulo. Una, mga kababayan, hindi lang po isang beses nakatikim ng banta si Mima pagdating sa politics. Unang-una yung sumayaw siya na, tatay mong karton, ang tatay mong karton, ganun. Ang daming galit nun. Ang daming nagpo-post na makita ka lang namin, papatayin ka namin, makita ka lang namin ganun, tabla ka talaga sa amin, mauna ka pa sa tatay digong namin. May mga sabing ganun, mga pagbabanta. So may possible na yung mga angle na yan ay isa sa mga imbestigahan ng PNP. No, yung pagbira niya, pagpasok sa politika at yung content niya ng politics. So, bukod dun sa jowa niya na may problem din siya sa jowa niya, yung nagkasuhan sila at napakulungan niya, tas di ko lang sure kung nakalaya. So, isa din yun sa possible reason. So, ngayon nagtatanong lang tayo ha, mga kababayan, hindi tayo nang puprovoke. Hindi tayo nagtuturo, nagtatanong. May kinalaman ba? Hindi naman natin sinabing may kinalaman siya. Wala. Ang tanong, may kinalaman ba? Oo. Ang kanyang ex-boyfriend at itong pagbirada ni Mima sa pag-content niya sa politika. At alam naman po natin mga kababayan na si Mima Alicia ay anti-DDS. So, wala naman siguro tayong narinig na galit kay Mima yung loyalista. Kasi una, paano ga naman magagalit kung ang mga loyalista ang supporter niya? Ngayon pagtanungin, sino ba yung galit sa kanya? Malamang yung DDS. Kasi una, tignan ninyo, hindi po natin maitanggi yan, mga kababayan, kasi bakit? Halos lahat ng media outlet or news outlet, kapag nag-post sa patungkol sa pagkamatay ni Mima, yung mga DDS, kung hindi tawa, ang comment nila, deserve niya yan. Buti nga sa kanya. Ha, ha, ha. Yan ang lagi nating makikita. Kaya ngayon, mga kababayan, at mismo may mga vlogger ng DDS na nagsabing, kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na isang taong namatay imbis na magluksa, ang comment ay natutuwa. Yeah. So hindi natin yan may itanggi mga DDS. Huwag niyong itanggi na may galit nga, na wala kayong galit kay Mima. Alam ko, 150% galit kayo sa tao na yan. Kaya nga sabi ninyo, deserve, buti nga sa kanya. O, yung tatay naming karton, mas nauna ka pang nailagay sa kahon, di ba? Hindi nyo yan maitanggi, mga DDS, kasi nga sa mga comment section, bawat post ng mukha ni Mima, galit at tuwa ang aming nababasa. So, sa tanungan ngayon, meron bang kinalaman sa pagdating sa politika itong pagkamatay ni Mima? May possibility. Bakit? Sa mga supporters pa lang ni Sara, marami nang galit at natutuwa sa pagkamatay ni Mima. Hindi natin may tanggi yan. Hindi naman ako nagbibintang. Sa mga supporters lang, makikita natin yan Ito yan Ganito yan Halimbawa, mga kababayan, meron akong alagang manok. Alam niyo, mabilis lang intindihin to. Meron akong alagang manok. Ngayon, yung alaga kong manok ay kinain ng maral. Alam niyo yung maral, Milo? Yung wildcat? Yung fox. Fox, wildcat o maral. Meron akong alagang manok, kinuha nung wildcat. Ngayon, alam niyo ba kung bakit ko malalaman at mahuhuli kung saan dinala ng wildcat? Kasi ganito po. Kapag meron kang alagang manok, no? Pag kinuha ng wildcat yan, habang tumatakbo ang wildcat, tinatanggal ang balahibo. Binabalatan. So ngayon, masusundan mo kung saan ang lungga ng wildcat kasi habang tumatakbo yan, tinatanggal niya yung balahibo. So ganun ang nangyari. Dito, sa pagkamatay ni Mima, may possibility na may konektado ito sa politika. Bakit? Una, hindi man natin maprovoke kung sino ang nag-utos na pumatay. Pero makikita mo naman sa mga supporter Makita mo sa mga supporter kung gaano ang tuwa at galit nila nung namatay si Mima. Parang nag-alaga ka ng manok.
Tapos, nilusob ng fox or wildcat or maral o milo. Sa Bisaya, milo, maral ang tawag dyan. Yung mga wildcat. Di ba habang tumatakbo yan, tinatanggalan niya ng balahibo. Kaya pag sinundan mo kung saan dinala yung manok mo, matitrace mo kung saan yung lungga. Bakit? Kasi habang tumatakbo yan, papunta sa lungga niya, galing doon sa alaga mong manok, nagtatanggal ng balahibo eh. So, ganun dito sa case ni Mima, malalaman mo talaga, bakit tuwang-tuwa pa mga DDS nung namatay si Mima? Di ba? May tanggi nyo ba yan? O wag nyong sabihin ngayon hindi ka natutuwa. Wag mong sabihin ngayon na wala kayong kinalaman dyan. Ang tatanong lang ha, wag nyong sabihin na wala kayong kinalaman. Huwag niyong sabihin na hindi kayo natutuwa. Kadalasan sa post, ABS-CBN, TV5, GMA, CNN, kung anong mga news media outlet, kapag ipinost ang mukha ni Mima, ang comment ninyo, ha-ha. Mas marami pa yung ha-ha eh. Mas marami pa yung ha-ha eh. Kaysa sa sad eh. Diba? Ganun yan mga kababayan. Napakasimpleng example, mabilis intindihin, hindi mahirap unawain. Bakit? Alaga ka ng manok. Kinuha ng wildcat, umilo, umaral. Sa Bisaya, ang tawag niyan. Di ba habang tumatakbo yun, pabalik sa lungga niya, tinatanggal niya yung balat, yung balahibo ng manok. Kaya malalaman mo kung saan niya dinala kasi bawat takbo niyan, may balahibo yan eh. Bukod sa balahibo, may dugo pa yan. Habang binibitbit niya, kinakagat niya, tanggalan niya yung balahibo, tapos hanggang sa darating siya doon sa lungga niya. Di nahuli. Nalaman mo kung saan dinala at kung sino ang kumuha ng manok. So, ganun din sa DDS. Ganun din sa mga DDS, mga kababayan. Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi mo naman kailangan hindi mo naman kailangan ng pulgadira dyan, eskwala, tape measure para malaman mo kung sino talaga ang nasa likod ng kay Mima. Kasi makikita mo imbes na nga malungkot ka, imbes na umiyak ka, alam niyo ginawa ng mga DDS, tuwang-tuwa sila. O bakit ka tuwang-tuwa? Saan ka nakakita na namatay, pinagtatawanan mo pa? Diba? Ganun yun, mga kababayan. The doctors were so happy that Mima's died. Ano daw? It is possible that Mima's ex might be used a politician. Hindi natin alam, mga kababayan, no? Hindi natin alam. So, yun yung aking reaksyon sa pagkapatay ni Mima. May kinalaman ba ang alitan nila ng kanyang ex or ang pagbanat niya kay BP Sara? So, nagtatanong lang po, hindi po tayo nagpo-provoke. Diba? Magkaiba ang nagtatanong sa nagpo-provoke.